Yun mga brad, magandang hapon. Kakagising lang nga natin. At dahil day off, alright, buting-ting tayo. Buting-tingin na naman natin ang ating motor. Nagkakabit ako ngayon ng top box bracket para may magamit na rin natin yung top box na binili natin. Sama niya ako. Ito na nga mga brad, sisimulan na natin magkalikot ulit. Inuna ko munang tanggalin ang nuts and bolts sa isang side ng shock. Kakailanganin pala natin ng number 12 na wrench para dito. Mula nung dumating itong parcel, ngayon ko pa lang pala siya tatanggalan ng plastic. At dito naman meron ako napansin na konting tanggal ng pintura sa bracket. Dito mga brad, ikakabit na natin yung parte ng bracket na sumusuporta sa mismong base plate nito. Meron na palang kasamang bolt sa packaging pero ginamit ko pa din yung stock. Abot naman siya, tamang higpit lang. At dito naman tayo sa kabilang side mga brad. Kakabit na rin natin yung bracket pero hindi pa natin hinigpitan parehas yan para mamaya minsan na ng paghihigpit kapag naikabit na natin lahat. Milo, alright. Next natin dito ito naman. Okay, next naman natin mga brad itong bakal para sa U-box. Ito na mismo yung pagkakabitan ng base plate ng bracket. So may bolts pala dyan na tinanggal at meron na rin kasamang bolts sa packaging. At dito mga brad, kailangan pala natin ng Allen wrench. Kabit na natin to. After nating maikabit yung suporta sa ilalim ng U-box, ito na, kakabit na natin yung ating pinaka base plate. Sa pagkakabit ng bracket natin mga brad, nuts and bolts lang siya eh. So hindi natin kailangan ng komplikadong tools. Wrench lang, tsaka Allen wrench ang kailangan. Tiyaga lang, madali lang naman siya ikabit at mukha namang matibay. At ito na, ikakabit na natin yung last na bolts para sa base plate. At ito nga, inabutan pa nga tayo ng parcel. Alright. At sa finale na tayo mga brad, hihigpitan na natin lahat ng nuts and bolts. Okay na, ayos.